Good morning guys. Ayan, nandito tayo sa bahay ngayon. Ayan. At kahapon nagkaroon kami ng aberya sa kuryente. Ang dahilan extension cord. So gagawin po natin ngayon, i-repair natin yung extension cord. Actually okay na po yung source namin ng kuryente. Buti na lang at naka-breaker kami. Kung kami naka-fuse box pa, naku po, problemang malaki kagabi kung saan ako maghahagilap ng bagong fuse at alanganing oras na bukas. So tingnan natin kung ano yung naging source at bakit nagkaroon ng bakit nag-trip yung aming breaker kagabi. Okay? Ayan. Okay guys, ayan, bago natin check yung extension cord, i-check muna natin yung breaker. Actually, na-check ko na siya kagabi at okay naman ho. Ito ho yung aming breaker. Ayan, kung mapapansin ninyo, ilan niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, 6 ho yung aming 6 panel. Ayan, yung aming breaker. Hiwa-hiwalay ho kasi yan, kaya may mga label ho yan, bawat isa. Ayan. Okay, i-open natin para mas maliwanag. Okay, ayan po, mababasa ninyo. Ayan. Second floor outlet. Ibig sabihin po niyan, yan yung mga saksakan. Yan po yung breaker ng mga saksakan namin dito sa second floor. At ito naman yung sa mga switch. Ayan, mga switches. May sarili din ho siyang breaker. Pati rin ho sa ibaba namin. Ayan. At ito naman ho, walang label kung makikita ninyo. Spare ho yan. Ayan. Para sa just in case pagkaroon ng aircon, ayan, meron tayong naka-ready na breaker para sa aircon. Alright? At ito naman yung aming main. Ayan, pag binaba ko ho yan, patay lahat yan. Lahat ho yan, walang source. Kaya kailangan lagi hong nakataas yan, yung main ninyo. Pero pwera na lang kung meron kayong i-repair. Ayan, na mga outlets or switches sa buong bahay. Okay? Ayan po yung aming main breaker. Ito ho yung nag-trip kagabi. Ayan, bumaba ho siya. Pagka ho sinabing nag-trip, automatic ho yan bababa. Gawa ng nagkaroon ng short circuit. Ngayon, chinek ko na ho kahapon, kagabi, kung okay naman yung aming mga outlets dito sa second floor. So far okay naman. Bali ang naging ang naapektuhan lang po yung extension cord. So check natin ano ba ang dahilan at bakit nagkaroon ng spark o short circuit doon sa circuit breaker. Alright? Okay guys, ayan, ito ho yung extension cord na ginamit kahapon ng anak ko. Ayan, nakita nyo, bago pa oh. Ayan, actually gawa niya to project niya ito sa school at approve naman ho ito ng kanyang professor kasi gumana. Saka matagal na rin ginagamit ng anak ko ito sa kanyang kwarto. So ito yung cause ng short circuit kagabi dito sa taas namin So alamin natin ano ba naging cause at bakit nagkaroon ng short circuit. Okay? Ayan, unahin natin dito. Ayan, I'm sure dito lang yan sa saksakan kasi pag saksak pa lang ho niya ay nag-spark na kagad. So tingnan natin kung ano yung cause. Okay, ito takip lang naman ito, madali naman tanggalin. Okay, ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, may itim. Ayan, ibig sabihin nagkaroon ng spark po dyan. Ayan, ayan ho yung bakas ng spark. At tingnan natin yung kable, ba ano dahilan at nag-spark. Okay, ayan, base dito sa nakikita ko, ayan, nagdikit ho yung line 1 at saka line 2. Okay? Ayan, makikita nyo doon. Ayan. Ito ho yung isang line at ito naman yung isang line. Ayan, kung makikita nyo, wala na hong balot yung dalawang wire. Nagdikit ho yan.
kaya nagkaroon ng spark dyan at nag-cause ng short circuit. Okay? So ang gagawin natin, i-repair natin yan para magamit pa uli yung itong extension cord na ito. Ayan, kukuha lang ako ng gamit at papakita ko sa inyo kung paano ko i-repair itong extension cord na ito, itong plug, para na rin na meron kayong idea kung ano ang dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon. Okay? Alright guys, ayan, kumuha lang ako ng screwdriver at saka ng cutter natin at i-repair natin itong busted na extension cord. Ayan, makikita nyo, ayan, nagdikit ho yung dalawang linya niya. Ayan, ayan, yan ho yung source kung bakit nagkaroon ng spark. Actually, nagtaka nga ako bakit na-approve ito sa school ng anak ko. Ayan, ngayon tuturo ko sa inyo yung tama para maging safe itong pag-i-install natin o paggawa natin ng mga DIY na extension cord. Okay? Kaya una, tanggalin muna natin yung dalawang linya. So naka-screw yan. O ang luwag pa ng screw. Ayan. Okay. Ayan, pag natanggal na ho yan, ataking nyo lang yan o kaya sikwating nyo lang. Matatanggal na ho yan. Ayan na, tanggal na. Okay, ito. Tatanggalin muna natin yung mga naiwan. At saka natin ibabalik yung screw. Okay. Ayan. Alright. Ayan. Fitting ko na lang ng cutter. Ayan o. Ayan, pati yung kabila meron. So ayan, dapat ituturo ko to sa anak ko kaya lang ho tulog pa gawa na natin ng tutorial para makita ninyo, para kahit kayo sa inyong mga tahanan makita nyo yung safe na paggawa ng DIY na extension cord. Alright? Teka, meron pa naiwang hibla. Kuminsan kahit isang strand lang nagkokos siya ng spark. Kaya hanggat maaari linisin nating mabuti. Okay? Ayan, may mga naiwang pa. Ayan, siguro kaya naputol yan gawa ng pagkaka-spark. Ayan. Okay. Ayan, linisin pa natin. At meron pang mga naiwan. Alright, ayan, di ko maano. Okay. Ayan, mukhang malinis na. Ayan, may naiwan pang konti. Okay. Okay. Ayan, okay na ho. Ayan, malinis na. So, gagawin naman natin itong kable. Okay. Ito ho, papalitan na natin ito. Ayan. Actually, stranded ho ito. Stranded wire. So, puputulin na ho natin ito at gagawa na tayo ng bago. Okay? Alright. Ayan, pinutol ko na ho. Gagawa na lang tayo ng bago. Ayan, hatakin nyo lang yan. Ayan. Okay. Tapos, magbabalat lang ho tayo. Ngayon, tingnan lang natin dito. Ayan. Kung gaano kahaba. Okay. Ayan. Sukat na natin. So, babalatan na natin ngayon. Ang punat pa nung balat nung kable. Okay. May nasugatan pa yata ako. Alright, ayan, nabalatan na natin yung isa. Iikot siya natin ngayon.
Okay, ayan. Ito po yung tutorial. Ayan. Kayo gagawa ng sarili ninyong extension cord. Okay? Okay, para po sa safety ng ating mga kabahayan. Ayan, turo natin. Okay. Medyo makunat pa yung balat niya. Mahirap pa siyang balatan. Ayan, bago lang ho kasi ito. Actually, project ito ng anak ko sa school eh. Pinagawa sila ng extension cord. Ngayon, dahil doon nila ginawa sa school, hindi ko muna na-check. Pero kung dito ho yan sa bahay ginawa, na-check ko yan bago niya sinubmit. Okay? Ayan. Medyo mahirap ang balatan. At bago lang kasi itong cord, makunat pa. Okay. Ayun. Ayan. Ayan, mapapansin nyo, nabalatan na natin. Okay? So, iikot po natin. Okay, ayan. Okay na yung ating dalawang linya. Line 1, line 2. Ngayon, ang gagawin po natin, ipapasok naman natin siya dito sa plug. Okay. Ayan. Lusot nyo lang ho yan. Okay. Okay. Pagkatapos ho nyan, dahil wala namang lulusot din kung lalagyan ko ng buhol. O, dilagyan natin ng buhulan na lang natin. Okay. Ayan. Para ho kahit nahatakin nyo dito sa cordon, hindi ho mahahatak yung kable. Okay. Alright. Ayan. Tignan natin kung mailalagay natin. Okay. Okay. Alright, ayan. Ayan o, magiging tsura niyan. Ayan, tapos papasok nyo, hatakin nyo. Okay. Ayan, pag nahatak nyo yan, papasok na yan dun sa loob. Okay guys, ayan. Nalagyan natin ng buhol sa loob. At saka, nabalatan na rin natin yung ating mga cord. So, ang susunod po natin gagawin dyan, ilalagay na natin doon sa tornilyo. Guys, huwag nyo pong pagdidikitin itong dalawang kable. Hanggat maaari po, mapaghiwalay nyo sila ng pupwestuhan, yung hindi sila magdidikit pagka sinasaksak natin. Okay? Para po safe na safe at hindi magkaroon ng short circuit o magdikit itong dalawang linya na ito. Okay? So, ang gagawin ko, dahil dati ang kabit niya magkasama na ganyan. Ngayon, ihihiwalay natin para hindi na sila magdikit. Yan po ang tamang proseso o safe na proseso para hindi magdikit yung dalawang kable. Alright. So, ganito ang gagawin natin. Ayan, ilalagay na natin siya. Tutornilyo na natin. Okay? Ang paglalagay po sa tornilyo, ang pahigpit po kasi niya pag ganun. So, habang hinihigpitan nyo siya, sisikip yan. Kesa ho dito sa kabila nyo ilalagay yung kable. Habang sinisikip nyo, lumuluwag yung kable. Alright? Okay, ayan. So, higpitan na natin dito. At susukso ko lang itong kable. Okay. Ayan. Ayan o, naisuksok na natin yung kable. Ngayon, habang hinihigpitan nyo yan, pati yung kable, hihigpit din po siya. Okay? Ayan. Ayan o, ang tamang paraan dyan. Para hindi na magdikit yung dalawang linya. Ayan. At higpitan nyo ng husto para hindi ho mahugot yung kable sa pagkakaipit. Okay? Okay. Ayan. Nakakabit na ho yung isa. Ayan, kung mapupunan niya, ayan, nakaipit na yung isa. Ngayon, susunod natin itong isa naman. So, ang gagawin natin, dito naman natin yung padadaanin. Okay?
Ayan. Ayan o, ayan. Tapos, saka natin isusuksok doon para pumasok siya doon sa ilalim ng tornilyo. Okay, may mga hibla pa palang naiwan, oh. Pero di bale. Naan na naman natin yan. Alright. Okay. Ayan, ito. Ayun, teka, puputulin ko lang ho ito. Okay. Ayan, saka natin hihigpitan ngayon. Ayan, habang hinihigpitan nyo yung tornilyo, yung kable, humihigpit din siya sa pagkakaipit. Ayan po, mapupunan nyo. Ipit na siya. Ayan, ipit na siya. Oh. Ayan o, yung tamang paraan. Okay? So, itong sobra, yaan na lang natin yan mamaya. Okay, ay, hinigpitan ko lang ho. Okay. Ayan, okay na ho yung ating saksakan. So, medyo napahaba lang ng konti yung ating pagkakaputol. Okay. Ayun, pwede na natin lagay yung takip. Okay. Ayun, lalagay na ho natin yung takip. Ayan, yung takip po may gawi ito. Ayan. Ayun. Okay. Okay na ho. Ayan. Nalagay na natin yung takip. Ayan. Nalagay na natin yung takip. So, safe na ho siya. Mapapansin nyo medyo angat. Ayan. Okay. Alright. Ayan. Okay na ho ito. Ayan. Pwede nating testingin. Ayan. Pangit lang itong takip na ito. Hindi di tornilyo. Dapat di tornilyo itong takip na ito eh. Okay. Ayan. Testingin natin kung gagana. Alright. Okay guys. Ayan. Testingin natin dito sa outlet kung gagana itong ating ginawang extension cord. So, isasaksak ko lang ho. Ayan. Okay. Walang spark. Tapos, testingin natin dito sa electric fan kung gagana. Ayan. Sinaksak ko na rin, no? Ayun. Umikot ang electric fan. Ayan. Mapupunan nyo. Ayan. Nag-on. So, ibig sabihin, okay na po siya. Ayan. Wala nang problema yung ating extension cord. Okay. Ayan po. Ayan. At pinawisan ako. Papahangin na ako sa kanya. Alright. Alright guys. Ayan. Ganun lang po kasimple. Ayan. Pagre-repair ng extension cord na nagdikit yung dalawang linya. Lalo na kung sa plug lang naman na nanggaling yung diferensya. Napakadali lang i-repair niya. Ayan, sana kahit paano may natutunan po kayo at pwede po ninyong i-apply yan sa inyong mga tahanan, lalo na yung mga gumagamit ng extension cord. Okay? Ayan, unahin po natin yung safety. Ayan, para hindi magka-aberya sa ating mga tahanan. Okay? Ayan, hanggang doon lamang po. Ayan, sana kahit paano may apply nyo rin sa inyong mga tahanan itong aking ginawang tutorial o pagre-repair ng busted na extension cord. Alright? This has been your host, ayan, Fish and Bake. Ayan, maraming pong salamat at mag-ingat po tayong lahat. Alright? Bye-bye everyone!